Ilan lamang sila sa mga batang miyembro ng private armies dito sa Abra. Ilan na napatay mo? 5? First time ko pumatay, 14 pa lang ako. Pag tinatanong kung sino yung mga gustong bumiyahe via the back door, papunta nga ng Sabah. Binabantayan na daw yan ng Malaysian Navy. Dahil nga nagsimula ng umulan, tapos malakas pa yung alon, lahat na ng pasahero basa. Paslit at wala pang alam sa buhay pero sanay na sila sa pagpatay. Sa Abra, ilang mga bata ang kasama sa paglilikida ng mga kaaway ng amo nila sa politika. Bantay sarado raw ang ating mga daungan at paliparan. Totoo kaya ito sa Mindanao, ang backdoor daw ng ating bayan? Personal naming inalam, Sinaliksik ang bawat anggulo. bawat detalye kinumpleto Lahat ng yan nakatala sa Reporter's Notebook. Dito sa bayan ng Bangkero, nag-iipon-ipon yung mga taong sasakay para makatawid papuntang Malaysia. Balang iipon-ipon sila doon, tapos hinihintay nila kung maganda yung panahon kasi hindi sila makabiyahe kung umuulan masyado daw kasi malakas yung alon. Noong dekada 70, exit point ito ng mga aktivista. Ilang oras lang, nakatungtong ka na kasi ng Malaysia. Paano ba ang biyahe rito at bakit marami ang tumatakas gamit ang daan na ito? Binugbog, di pinakain, trinatong parang hayop. Naghigpit kasi ang Malaysia sa mga iligal na manggagawa sa Sabah at libu-libong Pinoy ang kinulong at diniport. Pero nagulat ako sa aking nalaman nang bumalik ako sa Tawi-Tawi. Sa kabila pala ng paghihigpit, marami pa rin pumapasok sa Malaysia sa pamamagitan ng iligal na paraan. Ito ang tinatawag na backdoor ng Pilipinas. Nandito daw sa bayan ng Bangkero, nag-iipon-ipon yung mga taong sasakay para makatawid papuntang Malaysia. Balang iipon-ipon sila doon, tapos hinihintay nila kung maganda yung panahon kasi hindi sila makabiyahe kung umuulan masyado daw kasing malakas yung alon. Nang umaga po. Sa loob ng bahay, inabutan ko ang mga naiinip ng mga Pinoy na pupuslit patungong Malaysia. 5 araw na silang naghihintay sa pag-alis ng bangka. Habang nakatenga sila rito, sagot ng bangkero na si Khalid ang kanilang tulugan at pagkain. 30 pasahero ang kailangan para sulit ang gastos niya, pambili ng gas at para kumita na rin. 15 taon na niya itong negosyo. Yung mga passenger taga Pilipinas dahil nangingin silang tulong sa akin, tapos walang masakayan, kaya dito sila. Kahit yung mga ang pasahin nila hindi maabot na 1,000, dalayin ko sila. Yun lang. 2,000 piso bawat pasahero ang kanyang singil. Libre ang mga bata. Traidor na nga ang dagat. Kailangan pang makipagpatintero sa Malaysian Border Patrol para di mahuli. At kapag sila'y minalas, sa rehas muna ang bagsak nila bago sila pauwiin ng Pilipinas. Ilang beses na pong nahuli yung bangka ninyo? Bali, 3 na. 3 beses Oo, hindi na isa huli yun. Hinuli nila na. Mula Bungaw sa Tawi-Tawi, 7 oras na biyahe lang, Sabah na. Tawi-Tawi ang probinsyang pinakamalapit sa Sabah. Lahat ng mga pasahero, walang papeles. Ito ang biyahe na backdoor, hindi na dumaraan sa immigration at customs. At ang mga nagtatagumpay, illegal alien ang status. Alam niyo pong bawal. Bawal, mas alam namin bawal. Bawal, alam namin bawal yun. Kaya palagi naman ako nahuli. Aminado si Khalid, delikado ang biyahe.
Nung hapon na yon, naka-schedule ang pag-alis ng bangka. Nihintay na lang nila yung oras nung pag-alis nung lansya. Mga 2:00 daw ng hapon, tutulak na para makatawid na papunta ng Sabah. Kailangan daw mga 2:00 yung alis para tamang-tama, gabi, nandun na sila sa may Sabah. Kanang problema kung dumating ka dito. Taga-Basilan si Jerang. Mas okay daw ang backdoor kasi mas mura. Kung maraming kitang pera, walang problema kahit mahal. Legal naman yan. Okay naman ganyan kung maraming pera. Ma'am. Sa ngayon, kung walang pera, hindi kita pwede makasama sa legal. Ang mag-asawang ito, 10 taon nang naninirahan sa Sabah nang ma-deport kailan lang. Sa Sabah ipinanganak ang 3 nilang anak. Wala na silang kamag-anak dito sa Pilipinas. Kaya nang ma-deport, naghirap na sila sa kulungan sa Sabah. Naghirap uli sila pagbalik sa Pilipinas. Kung walang magbibigay sa amin, wala naman pagkain. Hindi kayo kakain. Hindi. Simple lang naman ang gusto ng mag-asawa. Magkatrabaho para mapakain ang mga anak. Sa Sabah raw noon, kumikita silang mag-asawa ng 18 ringgit o 266 pesos kada araw sa trabaho nila sa construction. 100 ringgit lang naman daw o 1,478 pesos ang kailangan nila para pangkain ng buong pamilya sa isang buwan. Pero wala naman ang kami mga kwarta naman dito. Doon sa Sabah mayroon. Kaya kahit mahuli silang uli ng Malaysian Police at kahit delikado raw ang biyahe, lalo pat bitbit nila ang 3 nilang anak, babalik sila ng Sabah. Ka ba natatakot para sa mga anak mo dun sa Mayroon biyahe? naman ng Diyos, ma'am. Diyos naman ang mga magtutulong hanggang sa amin. Balak ding magtrabaho sa Sabah ni Gemela. Biyabiyahe siya kahit 7 buwang buntis. Pero di lang trabaho ang hanap ni Gemela sa Sabah. Hahanapin din niya ang ina na 11 taon na niyang di nakikita. Nang maghiwalay raw kasi ang kanyang mga magulang, inuwi siya ng kanyang ama sa Hulo. Kasi po matagal ko na po hindi nakita ang nanay ko. Gusto ko na lang po siyang makasama. Iba't iba man ang kanilang kwento, iisa ang tinutunton. Mas disenteng buhay na di mahanap sa sariling bayan. Bandang hapon, malapit na sa takdang oras ng pag-alis, bumalik si Khalid sa bahay. Matutuloy po ba tayo? Hindi ba tatuloy ngayon? Bakit po? Tignan natin dahil ang karamihan passenger utang. Yun. Na paano tayo pag tuloy natin, walang pangbiling gasolina. Yun. Dahil ang kuhan namin, kung may passenger, yun ang bili kami gasolina. Trabaho na silang bayad sa akin. Bukas, mag-aabang muna sila sa pier ng iba pang gustong tumawid papuntang Sabah. May parating kasing barko galing Zamboanga. Kung may dagdag daw na pasahero, baka sakaling makapag-ipon ng perang pambili ng gas. Ang mga pasahero walang magawa. Lumipas na naman ang isa pang araw ng paghihintay na makarating ng Sabah. Halos 3 oras na tayong bumabiyahe mula sa Bunggao at dahil nga nagsimula ng umulan tapos malakas pa yung alon, lahat na ng pasahero basa. Maaga pa lang nasa pier na sina Khalid, ang may-ari ng bangkang magba-backdoor. May dumating kasing barkong galing Zamboanga. Nagbabaka sakali silang may mga pasahero ritong gustong tumuloy sa Sabah sa pamamagitan ng tinatawag na backdoor. May mga malabarker ang trabaho. Ang ginagawa lang nila, iniisa-isa yung mga pasahero, tinatanong kung sino yung mga gustong bumiyahe via the back door papunta nga ng Sabah. Bigo, sina Khalid. May pumayag. Wala. Hindi pa bukas pa daw sila. Matuloy. Pero okay lang, may tumawag daw sa kanyang mga dati na niyang pasahero. Mga 2 araw pa daw. Di mo natuloy ang biyahe. Wala pa rin daw kasing pambili ng gas. Kailangan kasi maka-30 pasahero siya para makabili ng gasolina at kumita ng extra.
Pero pag alis namin ng pier, may bumulong sa amin. May iba raw na biyabiyahe. Kapatid ni Khalid na ganito rin ang negosyo. Pangbangka naman daw to, pero mas marami daw yung pasahero kaysa dun sa una nating napuntahan. Puno ng pasahero sa loob ng bahay. Ang iba, naghahanda na. 2 araw na rin silang naghihintay para makaalis. Ang sistema, dapat gabi makarating ng Sabah para madaling makapagtago sa border patrol ng Malaysia. Malayo sa Simporna. Hindi malapit din, 5 ringgit lang pumasay. Puntang Sampurna. 3 araw na kayo nag May kanya-kanyang kwento ang mga pasahero rito. Si Estrella, legal na residente na ng Malaysia. Ipinakita niya sa akin ang kanyang identification card. Ito ba yung hinahanap ng mga pulis? Oo. Sa mga taga Taga-roon, local. roon? Pero backdoor pa rin ang kanyang biyahe. Pumunta siya ng Pilipinas para bisitahin ang puntod ng ama. I'm too lazy to make my passport. Napakaraming batang pasahero. May sanggol pa, nakapapanganak pa lang. Bilang isang ina, kinabahan ako para sa mga bata na tatawid ng dagat. May trabaho na mo dito, then lisod man kayo dito. Then mo nang balik lang dito. Sa gilid ng bahay, nakaabang na ang mga gagamiting bangka. Ang tawag nila dito, Jongkong. Bale, 20 passengers yung capacity ng isang ganito. Ito na yung mismo na gagamitin nila para makatawid papuntang Sabah. Kay ang naungyang Tabon eh. lagi na yung trabahuan eh. Gapos na tayo. Hinay ha? Tayo nakabugat eh. Hirap pala bumaba dito ah. Itong Jongkong lang pala na ito yung aalis. Bali ang gagawin ata nila, babiyahe ngayon, tapos sa isang isla na malapit na sa Sabah, Malamanok daw yung tawag doon sa isla. Tigil muna sila doon. Pagkatapos, hihintay na gumilim bago dumiretso ng Sabah. Mahigit 30 pasahero ang parang sardinas na nagsiksikan. Halos naipit na ang mga bata. Sa sahig lang nakaupo ang mga pasahero. Walang bubungan. Kaya hindi pa man umaandar ang Jungkon, bilad na sila sa araw. Malawak na karagatan ang tatawirin, pero wala man lang ni isang piraso ng life vest sa Jungkon. Dapat mag-update muna kayo. Gusto ko sanang makisakay pero ayaw ng may-ari. Natakot yung may-ari ng bangka na sumakay tayo doon. Kaya gagawin na lang natin, dito tayo sa speedboat na to, tapos susundan na lang natin yung Jongkong. Dahil sa laki ng mga alon, mas bumagal pa ang takbo ng Jungkon. Kumakain na sila. Halos 3 oras na tayong bumabiyahe mula sa Bunggao. At dahil na nagsimula ng ulan, tapos malakas pa yung alon, lahat na ng pasahero basa na. Trapal lang ang tanging proteksyon ng ilang pasahero. Ang iba, tiniis na lang na mabasa. Walang tigil sa pag-alis ng tubig ang isa sa mga tauhan ng bangkero para di maipon ang tubig sa bangka.
Sobrang lakas ng alon. Ayon sa bangkero namin, ito ang pinakadelikadong bahagi ng biyahe. Dito raw pinakatraidor ang dagat. Lalo tuloy akong nag-alala para sa mga sakay ng Jungkon, lalo na para sa mga batang pasahero. Kinailangang mauna kami sa Isla Malamanok. Sa lakas ng alon, delikadong sabayan ng sakay naming speedboat ang takbo ng Jungkon. Halos 6 na oras na tayong bumabiyahe. Malapit na nga tayo sa Isla Malamanok. Pero mula dito pala, makikita mo na yung mga bundok ng Saba. Parang di na yata matatapos ang hirap ng biyahe. May nabutas pare. May atayin harap. Butas. Naku, butas. Oh! Malaki butas. Butas yung bangka. Tumama ito sa bato. Buti na lang malapit na kami sa isla. Pero napansin ko, may mga armadong lalaki sa pampang. Inaabangan ang aming pagdating. May balita po ba kayo? May nahuli daw? Sino po daw yung nahuli? Ilan yung nahuli? Halos lamunin kami ng alon sa pagsubaybay sa mga nagba-backdoor. Kaya nang marating namin ang Isla Malamanok, hindi pa pala tapos ang aming hirap. Butas. Naku, butas. Oh! Patay. Butas yung bangka. Pahingaan ang Isla Malamanok ng mga gustong tumawid ng Saba, pero pati raw mga kriminal, minsan dumaraan dito. Ito na kasi ang huling isla ng Tawi-Tawi na malapit sa ilang probinsya ng Saba. Kaya nang pumunta kami dito, sinalubong kami ng mga armadong lalaki na nagpakilalang mga pulis. Sa layo ng lugar, aakalain mong walang nakatira rito. Pero may isang pamilyang nagkanegosyo na dahil sa dami ng taong dumaraan sa isla bago tumawid ng Saba. May tindahan na nga silang itinayo. Sila nagpapahinga dito? Dito sa bins na ito, diyan sa may ano. Ipinakita niya sa akin kung saan ang pahingahan. Sa tansya ni Abdurrased Muniribul, 3 jungkon o bangka ang dumadaong dito sa isla kada linggo. Naghihintay ng gabi para mas madaling malusutan ang Malaysian Navy na nag-aabang para hulihin ang mga tulad nilang pumupuslit sa Saba. Di pa kabilang dito ang mga bangkang diretsyo ang biyahe sa Saba. Pipigilan mo man, masking ano pang sabi mo, talagang hindi mapigilan eh. Yung mga passengers, yung mga may-ari ng bangka, hindi. Ayun ang hanap buhay kasi. Talagang hindi diretso sila. Hindi diretso. Pero di basta-basta ang pagtawid. Noong nakaraang linggo lang daw, 3 jungkon ang naharang, nakulong ang mga pasahero. Nasasagap nila ang balita mula na rin sa mga speedboat galing naman ng Saba at pumapasok ng Pilipinas. Nang lumalim ang gabi at wala pa ang jungkon na aming inaabangan, posible raw na tumuloy na ito sa Saba. May ibinibentang pantapal kaya magagawa ng paraan ang butas sa speedboat. Pero habang inaayos ito, napuwersa kaming matulog sa isla. Maganda ang panahon.
Mula rito, kita na ang Saba. Mahigit 60 nautical miles na lang ang layo ng Lahad Datu, Saba. Kitang-kita na yung mga bundok ng Sabah. Sabi nila, mula dito sa Pampang, 1,000 square meters palayo, binabantayan na daw yan ng Malaysian Navy. May balita po ba kayo? May nahuli daw? Sino po daw yung nahuli? Ilan yung nahuli? Yung una, in 3 weeks period kami dito, 2 ang nahuli, hindi ko lang alam mga pangalan. Nung gabi wala po. Kagabi wala, nung isang gabi. Nung isang gabi meron? Oh, may nagbalita yung isang lancha ka mo pumasok. Wala rin naman daw balitang may naaksidenteng Jungkon. Alas 6 ng umaga nang umalis kami ng Isla Malamanok. Kalmado na ang dagat. Mas mabilis ngayon ang biyahe. 3 oras lang, nasa Bungaw Tawi-Tawi na kami. Nag-alala na ang Coast Guard para sa amin. Akala nila kung ano na ang nangyari. Ang kadalasan daw na dahilan ng aksidente, bahura o pagkabutas ng bangka. Ibig sabihin mababaw, tas mabato. Kasi kailangan skillful ka talaga yung operator mo. Kasi minsan pag high tide, makadaan sila. Tapos nakalimutan nyo pala, low tide na pala. Hindi na pala makadaan. Sa ngayon, mahigit 700,000 Pinoy ang nasa Malaysia, pero halos 500,000 dito ang iligal. Dalawang binabantayan ng Coast Guard na international border, ang Malaysian border, pati na ang Indonesian border. Parehong malapit ang mga ito sa Tawi-Tawi. Pero iisa lang ang speedboat ng Coast Guard na nagbabantay sa malawak na karagatang ito. Sir, kung iisa lang ang speedboat ng Coast Guard sa district ng Tawi-Tawi, So, paano po yan? So yung range niya dito lang kami within this range. Pupunta kami ng Simunol na So within this range lang kami So bihira ko na tatatawid yan dito. Kung hindi naman extremely kailangan. Hindi na po nababantayan tong area. So dapat Bukod pa rito, kapos din daw ang budget nila sa gasolina para magpatrolya. Ayon sa Coast Guard, 40,000 piso ang pantatlong buwang budget nila para sa gasolina. Sa halagang ito, lumalabas na wala pang 10 beses silang maaaring makapagronda sa isang buwan. Kaya di na talaga mapigilan ang mga lumulusot. Bahala na raw ang Malaysia doon. Ang problema, di na rin mamonitor ang mga iligal na pumapasok sa teritoryo ng Pilipinas. Kasing dalas daw ito ng mga iligal na pagpasok ng Pinoy sa Malaysia at Indonesia. So talaga po, pinakamalapit talaga siya sa Tawi-Tawi. Malaysia and Indonesia. So we have to strengthen talaga we have to strengthen talaga our law enforcement effort dito sa border crossing natin. Dito po sa area na to. Kaya ang Coast Guard, tanging commercial vessels na lang ang binabantayan. Ito ang mga dumadaong sa pier ng Tawi-Tawi. At dahil hindi maayos ang monitoring sa pagitan ng Philippine Coast Guard at Malaysian Patrol, tila malabong malaman ang tunay na kapalaran ng mga tumatawid sa Sabah na itatala na lang ito kapag i-report na sila mula roon. Sa Bungaw, binalikan ko ang bahay ng bangkerong una kong binisita. Hello po. May sakit si Khalid. Nagpapahinga kaya di ko nakausap. Ang inaasahan niyang 10 pasahero mula sa Zamboanga, 4 lang ang dumating. 2 pa rito ay bata. Kahit na may standby matagal, basta hindi makadagdag, walang pira. Ang bili ng gasolin. Kaya hindi na naman tuloy ang biyahe. Tulad ng mga nakalipas na araw, walang magawa ang mga pasahero kundi maghintay. Ang mag-asawang na-deport sa Sabah at ang binatang gustong sumubok ng buhay sa ibang bayan kahit nasa paraang iligal. Habang patuloy na natitikman ng mga tulad nila ang kahirapan, hindi panganib o rehas ang makakapagpigil sa kanila sa pagtawid sa Sabah, kundi maayos na buhay sa sariling bayan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.
Ang lalawigan ng Abra, hotspot lagi pag-eleksyon. Ang itinuturong dahilan ang pagkakaroon ng private armies. Sa paglipas ng panahon, wala pa ring nagbago. At ito'y personal kong napatunayan nang makilala ko ang ilang kabataan sa lugar. Mula sa Bangged, Abra, tinungo namin ang bayan ng La Paz. Kinailangan naming tumawid ng ilog bago makarating sa lugar. Maaga pa nang dumating kami dito. Ang mga kabataang ito ang agad bumungad sa amin. Abala sila ng aming datnan, hindi sa pagganda sa eskwela, kundi sa pagsasanay sa paggamit ng baril. Mga miyembro sila ng private army, pero hindi lang sila basta miyembro. Ang ilan sa kanila, hitman pa o birador ng grupo. Si Amboy 17 anyos, pero 12 anyos pa lang daw siya, pumasok na siya sa grupo. Paano ka napasama sa grupong to? Ang trabaho lang po sa kanila na inaalagaan ko yung mga anak nila. Tapos hanggang sa natuto akong mag-drive, natuto akong humawak ng baril. Yun na. Hanggang sa meron na rin akong napatay. Kusang loob daw siyang sumali sa grupo. Sa kanyang murang edad, 4 na raw ang napapatay ni Amboy. Mga personal niya kaaway at mga kaaway sa politika ng kanyang amo. Anong pakiramdam mo nung unang magawa mo yun? Wala ho. Parang natulala lang. Ganun. Hanggang sa wala na, hindi ko na may isip yung ginagawa ko. Walang bayad si Amboy sa kanyang ginawang pagpatay. Kapalit nung pagtira nyo dito, yung pagkain, ganun. Yun na lang ang kapalit. High school graduate si Joel. May pinsan daw siyang nasa private army at naengganyo siyang sumali din sa grupo. 14 pa lang siya nang unang makabira ng kanyang personal na kaaway. Sa edad na 17, 5 tao na raw ang kanyang napapatay. Bakit mo pinatay? Yun, kaaway ko yun sir eh. Kaaway ko, kaaway din nila. Kaya? Yun, pinatay ko na. Hindi ka ba nakonsensya? Hindi sir. Makonsensya man ako. Hindi. Masasama naman yun eh. Yun ang patay ko. Ang amo ni Joel ang nagpaaral daw sa kanya. Kaya bilang pagtanaw ng utang na loob, hindi raw iiwan ni Joel ang amo. Handa raw siyang ipaglaban sila. Hanggat may buhay ako sir. Ay? Tutulungan ko sila sir. Si Vice Mayor Joseph Bernos, first-term Vice Mayor ng La Paz. Dating gobernador ng lalawigan ng kanyang ama. Bata pa lang, nasaksihan na raw niya ang maruming politika sa kanilang lugar. Yung father ko, when he was a governor, na-ambush. I was just 6 years old then. So namatayan kami, namatay yung bunso naming kapatid. So, yung ginawa namin, there's no other recourse, is just to protect ourselves. Kasunod ng trahedya, bumuo siya ng sariling private army para sa kanilang sariling proteksyon. Kasi nungalinan ng ang politiko na magsasabing wala silang private arm group. Kung hindi man group, may bodyguards. Common knowledge ng Tigabra yan eh. Ako as a young politician, pagmulat ko, nandyan na yan eh. Hindi rin itinanggi ng vice-alkalde na may teenager siyang tauhan. Subok daw ang katapatan kapag mas bata ang kanyang tao. Yung bata, may tinatanaw na utang na loob sa'yo. Siyempre, habang bata pa siya, nabubuhay sa'yo. So, yung loyalty niya hindi suspect.
Ang Task Force Abra inatasang magbuwag ng private armies dito. Itinangging may mga grupo pa rin sa Abra. Wala na kami na-encounter na gano'ng mga grupo. Ang iba sinasabi nila naglaylo sila or they dismantled. Puspusan daw ang ginagawa nilang pagbuwag sa mga grupo dahil malaki raw itong insulto sa PNP. We will hold them responsible once na ma-accuse namin sila. Kontrolado daw ng PNP ang Abra. Pero hindi pa rin maiwasang mangamba ng ilang residente sa lugar. Natatakot ako. Mahirap magsasalita ho. Yung mga officials dito, parang sila mismo yung naglalaban-laban. Habang nangyayari po to, mas maraming mga taga-Abra ang medyo unti-unting lumalayo. Dekada 60 nang unang magkaroon ng mga private army sa Abra. Ito'y sa kabila ng pagkakaroon ng batas na nagbabawal sa pagkakaroon ng mga private army sa bansa. Ang tinatakda ng ating saligang batas ay ang government lang or the state can organize an army. So outside of that, bawal na lahat yun. Ayon sa istorya na si Manolo Quezon, matinding hidwa ng mga politiko sa lugar ang dahilan ng pagbuo ng mga private army. Parang vicious cycle yun eh. Kung may private army yung kalaban mo, kailangan mas malaki yung private army mo, kundi matatalo ka hindi. O dehado yung kabila. Matagal na rin daw ginagamit ang mga bata sa labanan. Kailangan mo ng mga tao na hindi mahalata na pwede maging runner, pwede maging espiya, taga-hatid ng mga message at supplies. Bukod sa di halatang paggamit ng mga bata sa private armies, di hamak na mas mura rin daw ang mga ito kesa sa mga may edad na. Minimal yung bayad. Ang pinag-uusapan mo doon yung tulungan mo yung pamilya, bigyan mo ng o kaya bantayan mo yung lupa nila. Ayos na. Basically, expendable eh. Pwede mo nang itapon yung bata eh. Bigyan mo ng baril, turuan mo. Dedicated siya sa'yo. Kung mamatay, wala namang mawawala sa'yo. Yun ang pananaw ng mga politiko. Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit sa mga menor de edad sa mga armadong grupo. Pero sa tala ng United Nations Children Emergency Fund o UNICEF, mahigit 300,000 bata sa buong mundo ang child warriors. Ang ilan sa mga ito ginagamit bilang spy, guide o courier. Since bata pa sila at medyo madali i-influence yung pag-iisip nila, nagiging loyal sila at madaling gamitin. 20 taong pagkakabilanggo ang parusa sa mga taong gumagamit sa mga bata sa mga armed group. Pero sa dami ng bilang ng private armies at child warriors, wala ni isang nahuhuli o napaparusahan. Hindi na sikreto ang pagkakaroon ng mga private army dito sa Abra dahil karaniwan silang ginagamit ng mga politiko para sa kanilang proteksyon. Mas mainam nga daw kung ang makukuha nila ay mga bata pa dahil sigurado sila sa katapatan ng mga ito. Si Samuel nagsabing 5 na itumba nung nakarang eleksyon. Lahat mga kalaban daw ng kanyang boss sa politika. 16 anyos pa lang siya. Hindi ka ba natatakot? Baka dumating yung panahon, mahuli ka o... Wala daw akong bahala sa akin, boss. Kaya hindi ako natatakot, boss. Uli lang lubos si Ronel. Nag-aaral ng high school. Pero baril ang pinagkakabalahan. kailan ka unang humawak ng barel? Anong edad mo? May pag-iisip na ako. Marami naman baril doon sa bahay nila. Tinitignan ko hanggang natutunan kong malabit. 13 anyos siya nang unang pumasok sa grupo. Nakapatay na siya ng isa at nagsisisi raw siya sa kanyang ginawa. Allowance at matrikula sa eskwela ang kabayaran sa serbisyo ni Ronel. Nagsisisi man, ipagpapatuloy pa rin daw niya ang pagsisilbi sa kanyang amo. Sila nagpalaki sa akin, dapat pagtanggol ko sila. Sa kabila ng kalagayan ni Ronel ngayon, punong-puno naman siya ng pangarap sa buhay. Ano bang pangarap mo pag nakatapos ka? Pulis. Gusto mo maging pulis? Bakit? Siyempre may
pag may asawa ka na, magpapamilya ka na, dapat buhayin mo sila. Dapat may trabaho ka na maganda. Ang mga kabataang tulad nila nabubuhay sa pagtanaw ng utang na loob. Ngunit hanggang kailan kaya sila gagamitin sa maras na mundo ng hidwaan sa politika? Ako si Gigo Manikad at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na isyo o balita, maaari kayong tumawag sa amin sa numerong 928-4239. Maaari rin kayong mag-email sa amin sa reportersnotebook@gmnetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa issue at balita, samahan kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Maki Pulido. Ako si Gigo Manikad at ito Reporter's Notebook. Ako na. Kaya nga, kung ma-tambay, 1 week, tambay yun mo. Dali lang po Butas yung bangka.